Ayan. Can you hear me? Can you hear me, guys? Can you hear me? Okay. Kita niyo naman yun nasa board, di ba? Kita naman yun nasa board. Okay. So, recall lang tayo ng operations on integers. Okay, di ba kahapon, diniscuss natin ang GCF and LCM. So, ano yung mga na-discuss natin? LCM ng dalawa, ng tatlo? So, dito kasi, didiscuss pa natin yung integers. So, paano ba tayo nag-operations on integers? First, positive plus positive is positive. Negative plus negative is negative. So, papag-add nyo lang yung numbers and then copy yung sign. So, kagaya nito, negative 5 plus negative 8 ay negative 13. Then, ito naman, pag positive plus negative, gagawin nyo siyang subtraction. Gagawin nyo siyang subtraction, then copy the sign of larger. So example, 6 plus negative 4. So magiging subtraction to, magiging 6 minus 4. Di syempre, kung ano yung mas malaking number, yun yung kakopyahan nyo ng sign. So kung ito, dahil dito mas malaki yung 6, positive siya, so positive si 2. Then, paano naman kapag ganito? Negative 7 plus 3. So, ito yung magiging 3. Wait lang, so ito yung magiging 3 plus negative 7 or magiging negative 3 minus 7. So, pag susubtract natin, since subtraction to, so subtract natin, 7 minus 3 ay 4. Pero, mas malaki, 7 yung mas malaki dito. So, kukupiyahin natin is yung negative sign. So, ang sagot is negative 4. Maliwanag ba sa atin to? Okay. So, pag subtraction, so paano naman kapag subtraction? So, pag subtraction, we have positive minus positive. Bale, copy lang yung sign ng larger. Of larger. Pag positive minus negative, magiging positive plus positive siya. And obviously, positive yung sagot nito. How about negative minus positive? Yung negative, malilipat siya dito. So, magiging negative plus negative na siya. So, negative na yung sagot nito. And lastly, negative minus negative. So, ito magiging negative plus positive. And ang approach natin sa negative plus positive ay magiging ganito lang siya. Positive plus negative, tapos magiging subtraction siya ng positive na ngayon. And kung alin yung mas malaki yung sign, copy lang. Get example, ito, 12 minus 8. Ano yung mas malaking sign?
12. Ay, mas malaking number ay 12. So, 12 minus 8 ay 4. So, yun yung sagot. Positive 4. Paano naman kapag 7 minus negative 4? So, di ba nga, negative, negative times negative, nagiging positive yon. So, magiging 7, pag may dalawang negative na magkatabi, magiging positive sila. So, negative times negative 4 ay positive 4. So, magiging positive plus positive to and magiging 11. Ito naman, negative 3 minus 5. So, positive si 5 dito. So, ano gagawin natin? Yung negative, para siya magiging negative 3 plus negative 5. So, add lang natin. So, 8 and then copy yung sign. Questions? Okay, last na. Bago tayo magtungo sa multiplication and division. Yung multiplication and division, madali lang yon. Ang pinaka nakakalito sa integers ay subtraction palagi. Ito ay example, negative 4 minus negative 6. So, hindi magiging negative 4 plus 6. Tapos babalik na rin natin. So, magiging 6 plus negative 4. And dahil negative times positive, magiging negative yan. Negative 6 minus 4 ay 2. Clear ba? Clear ba yung mga integers na yan? Okay, last tayo. Negative 8 minus negative 5. So, ito ay negative 8 plus 5. And then equal to sa 5 plus negative 8. So, 5 minus 8. Subtract natin. 8 minus 5 by 3. And then copy yung sign ng mas malaking number. Negative 3. Maliwanag ba? Ay, yun. Hindi yung 13. So, kailangan mo na magawa na itong positive para magawa na, para maging comparable siya dito sa mga to. And then ito, negative 8. So, magiging 5 plus negative 8. So, kapag i-commute niyo siya, pagpapalitin niyo ng pwesto, be mindful sa negative sign. Sinasama yun sa pagpalit ng pwesto. Diyan nyo dito, dinala ko yung negative 8 dun sa kabila, yung negative sign nga. And ganoon din dito sa negative 4. Dinala ko siya doon. Nagigets po ba natin? Ayan. Okay, multiplication naman tayo. Positive times positive ay positive. Positive times negative ay negative. Ganon din syempre si negative times positive. Basta pag-add yung number ng negative signs nyo, negative yung sagot. And kapag naman even number yung negative signs nyo, positive yung sagot. So, madali na lang yan. So, 6 times negative 3, positive times negative ay negative. So, negative 18. Negative 4 times negative 7. Negative times negative is positive. 4 times 7 is 28. 5 times 8. Ayan. Ano ba yan? 5 times 8 ay positive times positive. 40 lang yon.
Ganon din yung rule sa division. Kapag same sign, laging positive yan. And syempre kapag naman different yung sign, negative yan. So example, you have 15 over negative 5, positive divide negative, so negative, so 3 yun. Ito naman ay example naman, negative 36 divide negative 9. Negative divide negative is positive, so positive 4. Then we have negative 70 over 7 ay negative 10. Negative divide positive ay negative. Questions? Alright. Now, ngayong alam na natin yung mga basic operations. So, ang pagsagot natin, kapag negative sign, ito lang, yan lang, yun yung nasa ano, yan lang. Huwag kayong magsasagot ng malaking ng malaking dash n dash lang yung gagamitin natin para ma-detect siya. Pantay lang pantay lang.
Wait, nasaan na yun? All, all right. Wala talagang sounds kasi may ginagawa ko yung warm-up questions nyo na there you go. Check the check check the messages. Here's your warm-up for today. So I'll give you until 10:36, 35. So 20 questions yan. Bale, ang paglalagay ng sagot, ang ilalagay niyo lang na side is, pag negative side is n dash lang, yung maliit lang. Do,
Guys, final answers lang yung kailangang ilagay ah. Huwag na kayo magpakita ng solution dun sa ano, madedetect talaga yun as incorrect. Hindi mo na ako naghanap ng solution kasi warm up lang naman yan. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Hello guys. Pag positive, automatic positive na yon. Hindi nyo nilalagyan ng plus. Understood na siya. And dahil doon, isisira ko yung mga pag positive, positive na siya. Bakit, bakit ganito yung score? Hmm? Bakit? Hala, some people are actually getting lower than
19. You're supposed to get at least 19 here. Thirty-seven na. 1037 na. Huh? 20 equals 15. Singular 20 over 20. So makita yung ano, 20 plus, ha? 20 plus 15? Hindi. Sir, isa pa ulit. Huhuhu. Ginugulo ka ng pamangkin ko habang nagsasagot. 30, negative 32 divide saan to? Hindi ko na to pwede ulitin. Name, seryoso ba to? Ala, legit pala to. Guys, sorry, Sarad. Guys, dun sa mga ano, hindi hindi ganun ka taasan yung ano, what went wrong? Mahirap ba? Nalito ako sa side, sir. Sorry. Huwag kayo mag-sorry sa akin. Sabog lang po. Ito naman, may naka-8, may naka-9, may naka-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Usually 17 yung score. Though to be fair, hindi ko pa naman nagigilidan yan lahat. Sige, tingnan natin kung may magbago ha. Hmm. Ano ba? Huh?
Ay, nako, di nakikinig. Sige na nga, iwawan ko pa rin to. Sabi ko, huwag mag-M dash eh. 0, 0. What's the answer again? Dapat -81 naman dito. May nag-M dash na naman. M dash uli. Ano ba? Ba't naging 1? -12. -12. Nakita niyo na ba? M dash yung gagawin. Okay lang. Hindi, tinama ko na. Tinama ko na. Para po si Sir Tenten. Teka na. Para po si Sir Tenten. Hindi ko kilala kung sino yun. Ayun. 0. Huh? Ba't talaga 1? 0, 0, 0, 0. 0 yan. O, tingnan natin yung score. Merong 8 naka-perfect. May 7 na naka-19. 8 na naka-18. 11 na naka-17. And yun. Incorrect po yung mga sagot ko kasi hyphen po na sa answer key. Sinabi ko kanina eh. Pero okay lang. Teka, tiyan ko nga, nasan yun? So far 6. Kanino to? Hmm? Next time, listen attentively ha. Para hindi hassle sa pag-check on my end. Hmm. Okay, okay, okay. Meron pa ba? Sir, di ba, hindi ba ulitin? Warm up lang naman to. Actually, sobrang tumagal lang nga tayo eh. Bali, practicein nyo na lang uli para just in case.
Don't worry, warm up lang naman 'to. Pero ayun din, be as attentive as possible kasi yun, though training lang naman 'to, kahit papaano kasi kapag kapag nagiging focus tayo, nagiging mentality na rin natin yun over time. Which is why importante maging lock in. So yun, try, try to review, tingnan natin kung nasaan yung ating mga strengths and weaknesses. So, discuss ko lang siguro, I guess, is yung last two items, which has answer, which have answers 5 and -4. So, bakit yung nagkaganyan? Kasi, negative divide negative is positive. So, 160 divide 8 is 20. Then plus, 45 divide -3, -15. So, PEMDAS to So, inuuna natin yung division. Nagpe-PEMDAS tayo. So, 20 plus 15, plus -15, magiging 20 minus 15 siya. So, 5 ang sagot. Sir, tonight din po ba yung fractions? Yes. Kaya nga kailangan ninyo to. Kaya nga kailangan ninyo itong integers because gagawin lang siya sa addition, subtraction, and multiplication of multiplication and division of fractions. So, ito namang last, 54 minus 22 ay 32. Tapos ang -13 plus 5 ay 5 minus 13. So, -8. So, 32 divide -8 ay -4. So, ito bang dalawa ay malinaw? So, practice. Try nyo iba-iba yung given, then tingnan nyo kung ano yung makukuha ninyo. Siguro, bibigyan ko lang, anong tawag dito? Pwede ba dito yung ano? So, checkan ko lang ito mamaya. Now, first fractions muna tayo. Yung mga comparison of fractions muna. Okay, so when is one fraction greater than the other? So, ang gamit nating process is cross multiplication. So, multiply natin to dito and we get the product. Then, multiply natin to dito and then get the product. Kung alin yung mas malaki, yun yung, kung alin yung mas malaki yung number dito, then dun tatapat yung buka niya. So, 1/3 less than 2/5. Clear ba? Okay. Next. Paano naman kapag ganito? 3/6 and then 4/8. So, cross-multiply tayo. 3 times 8, 24. 4 times 6, 24 din. And dahil equal sila, 3/4 equals 6/8. In fact, may magagawa tayo para baliktad. 3/6 equals 4/8. Actually, mayroon tayong pwedeng gawin para para mapaliit yung fractions. Para maging mas simple siya. Kailangan natin kunin yung GCF nun. Mamaya na yon. Paano naman kapag ganito? -2/3
and 1/5. Kailangan pa ba natin mag-cross multiply para malaman kung alin yung mas malaki? Kailangan pa ba natin yon? Hindi na. Syempre yung isa negative, yung isa positive. So obvious na yan. Now ito last. Negative 4/7 and negative 3/5. So paano tayo mag-cross multiply? Pag mag-cross multiply tayo, sama yung negative. So negative 4 times 5 ay negative 20. Negative 3 times 7 ay negative 21. So, alin dyan yung mas malaki? Alin dyan yung mas malaki? Sige nga, guys. Negative Alin dyan yung mas 20. malaki? Negative 3/5 po. 21. Negative 4/7. Negative 20. Mas maliit yung negative 21, ha? Hindi porke malaki yung number, yun yung ano, yun yung mas malaki. Siyempre, mas malaki yung negative 20. So, ito yung greater than. Negative 4/7 greater than negative 3/5. So, yan yung gagamitin yung basehan. Okay ba tayo doon? So, another warm-up tayo. So, fraction. So, pang grade 1, pang ano to, pang grade 7 to, ha? Up to 10. Sir, may lalabas bang ganyang question? So, cut, obviously, wala. Pero, ang ginagawa kasi natin dito is strengthen our fundamentals. Oo, obvious naman. Let's be real, walang lalabas na ganyan sa UPCAT. And alam ko, gusto niyo na makuha yung good stuff. Paano i-approach tong ganito, paano i-approach tong ganyan, ano yung mga lalabas na tanong. Pero, kung hindi maganda yung fundamentals nyo, paano kayo nakaka-sure na mag-gets niyo yung mas sayang plus points sa sana? Meron siguro sa number 1, kung hindi maganda yung fundamentals nyo, hindi rin tayo magpo-progress kasi magyayap ako na magyayap dito. Tapos, para lang pala sa wala kasi masastamp kayo sa arithmetic. So, para siya nagpa-pile. So, kung hindi tayo maalam mag-handle ng mga magagaan, magpa-pile siya ng pagpa-pile hanggang sa ma-overwhelm tayo. Yun yung reason kung bakit kailangan natin i-strengthen yung fundamentals. Sino dito sa inyo yung nag-workout? May nag-workout ba sa inyo? Meron ba? So, ano yung purpose ng warm-up? That's not my point. Para hindi mabigla, di ba? And to prevent injuries. Isipin, para lang din siyang para lang din ganun yung utak natin actually. Especially with dealing with math, pag nag-warm up tayo para hindi tayo hindi tayo ma-careless. Yun yung counterpart ng injuries. Gets ba? Si Sir O gusto makakita ng biceps ay anin ko yan. Okay, so yan. Lahat naman ng tao may biceps, di ba? Negative 4/7. Okay, so yun. Comparison lang naman siya ng fractions. Kasi kailangan natin yon para malaman kung alin dun yung magpo-positive at alin dun yung magne-negative kapag nag-a-addition na tayo. So, first addition muna. So, ang step niyan is
First, we get the LCM ng mga denominator. So, ang LCM ng mga denominator ay tinatawag natin LCD or least common denominator. So, yun yung LCD. So, LCM of the denominators. So, LCM of denominators. So, ano bang LCM ng denominators natin? 3 and 5. Ang LCM niya is 15. 15. So, what are we going to do next? Yung LCD, i-divide natin siya dun sa kada denominator, and then multiply natin dun sa numerator. So, 15 divide 3 is 5. 5 times 2 is 10. Then dito naman, 15 divide 5 ay 3 times 1 ay 3. So, 10 plus 3, we have 13. 10 plus 3, parehas naman silang positive. So, wala naman tayong dapat ipag-alala. So, positive siya. So, 13 over 15. Okay ba tayo doon? So, paano naman kapag negative na yung isa? Let's say, negative 1 over 7 plus 1/3. So, first, ano muna yung LCD? Yung LCD is 21. So, 21 divide 7 ay 3 times negative 1 ay negative 3. 21 divide 3 ay 7 times 1, 7. So, negative 3 plus 7. So, ano yung negative 3 plus 7? Negative 3 plus 7. So, magiging 7 minus 3. Papapalitin nyo lang ng pwesto over 21. And 7 minus 3 ay 4 over 21. Naintindihan po ba? Yan. Isa pa. Negative 1 over 6 minus 1 over 10. Negative 3 over 10 na lang. So yan, negative 3 over 10. So anong LCD nito? Anong LCD ng 6 and 10? Ang LCD niya ay yung LCM ni 6 and 10, which is so 2 times 3 plus 2 times 5. So 2 times 2. So 2 yung highest dito. 2 raised to 1, 3 raised to 1, 5 raised to 1. So 30 ang ating LCM. So LCD natin is 30. Pwede rin, di ba po yung butterfly method? If hindi po sino denominator, pwede rin, syempre. We'll go to that later. So, yung butterfly method, dadawagin ka lang ng butterfly, tapos multiply mo siya, tapos pag-add mo. Pero meron yung major flaw. Yun yung kapag medyo malaki yung numbers mo. So, gawin natin din yun for the sake na makita na nung iba. So, 30 divide 6 ay 5. Times negative 1 ay negative 5. Then, minus to, so, negative 30 divide 10 ay negative 3. 30 divide 10 ay 3 times negative 3 ay negative 9. So, negative 5 minus 9. So, what's next? Teka, negative 5. Magiging tong negative 5 plus negative 9 over 30. Kasi nga, di ba negative to? Magiging positive plus times negative na siya. And pag parehas negative,
Add lang yung numbers and then copy the sign. Negative 14 over 30. Pero yan na ba yun? Hindi pa yan yun. Hindi pa yan yung final answer mo. Remember, dapat ang final answer natin lagi ay naka-lowest terms. So, paano natin ito ilo-lowest terms? Kailangan natin maghanap ng common factors. Doon pumapasok si GCF. So, 2. So, 2 times 7, and then ito 2 times 3 times 5. Ang common factor lang natin is 2. Kung ano yung kung ano yung GCF natin, yun yung i-divide natin dito. So, magiging negative 7 over 15. Everyone, nagigets ba? Or may tanong kayo? So, tanong lang kayo. Pwede po ba negative 2 ang factor? Nasa labas na kasi yung negative mo, so hanggat maaari. Sir, paano nga uli nakuha yung 30? LCM, di ba? Ito pala count ba to? Parang ito pala count yan. So, yun. 2, 3, and then 5. Yun yung factor ni 6. Yun yung factor ni 10. So, ano yung yung common multiple, hindi syempre, yun yung pinakamalaking exponent kada prime number. So 2 times 3 times 5. So, yun yung pinakamalaking power per prime numbers. So, per each of the prime numbers. So, 30 yung LCD. Yung unang step po, sir. Ano yung unang step? Paano yung unang step? Yung unang step po, sir. Anong Paano ang unang step? Ito? Ulitin ko ha. Paano, pag hindi same yung denominator, kailangan mo silang mapag-same. Naiintindihan ba yon? Naiintindihan ba natin? Naiintindihan naman? Dun sa nagtatanong. Kasi baka kailangan nating isa-isahin. Gusto mo maging same. O hindi issue ka. Naiintindihan niyo ba? Nabibiko na ako. O issue ka Diana Mia. Hindi ganyan lang talaga boses ko. At saka pati nilalaksan ko kasi medyo antok talaga ako. Anyways, yan. So, gusto natin maging same yung denominator, okay? So, yun. Meron tayong 2, 3, and then 5 as factors. So, yun. 2 times 3 times 5. So, 30 yung product niyan. 30 yung product niyan. So, yan yung LCM natin. So, siya yung least common denominator. And kung common denominator siya, pwede nating what we do is divide ito dun sa existing denominators natin. In that way, pag minultiply natin siya sa numerator, makukuha natin yung equivalent fraction. So, 30 divide 6 ay 5. 5 times 1 ay 5 times negative 1 ay negative 5. Ganon din dito. 30 divide 10 ay 3 times negative 3 ay negative 9. Joshua Aaron, nasagot ko ba yung tanong mo? Ganon din sa'yo, Jana. Ba't parang tumalakad ka? Sir, pwede po pa-repeat sa paglo-lowest term. Wait lang muna.
si Joshua Aaron. Ah, ha? Uy, nagets mo ba? Legit question. Habang maaga pa. Sure ka? Sure? Uy, hindi ako na ano Nasanay na kayo sa akin. Inantok lang talaga ako. Kaya tinatry kong lang i-modulate yung boses ko hanggat maaari. Hindi ako, hindi ako pikunin. Kayo ini-issue niyo ako. Laging yung negative is numerator lang po. Yes po. Anyways, okay. Ano yung tanong ni Ken si Ariola? Sir, pwede po pa-repeat sa paglo-lowest term? Sir, I think, if tama, isang tool lang po lumabas sa akin, okay lang yun. Pero be careful sa pagde-decomposition kapag pag LCM ang kinukuha mo. Yan, 2. Yun na yun, 3 and 5. So, multiply nyo siya, 30 na yun. Diba? Sir, pwede po another example po. Yes, magkakaroon naman ng panibang example. So, yung pagsisimplify kasi, kailangan mo yan, just in case, kapag kailangan mo siyang i-lowest terms para mas madali yung division process. So, ang gusto mo mangyari dito, kung meron pang common factor si 14 and 30, makancel siya via division. So, ano ba mga factor si 14? Ang factor si 14 ay 2 and 7. Ang factor si 30 ay 2, 3, and 5. May new forms lang. Nasa sarcastic ba kayo? May new forms ba ulit na sasagutan, sir? Di ko alam. Teka lang. I-rouse muna natin to. So, yun. Negative 14 divide 2 ay magiging negative 7 na yan. Tapos 30 divide 2 ay 15. So, gets ba? Gets na? Uy, good. Okay. Wait, so wait lang. Sino yung nagtanong si Kenzie, nag-gets mo ba kung paano na yung kung paano yung pag-simplify? Naging mas malinaw na ba? Sure kayo ha, kung mamaya, yun. Lagi namang simplified yung sagot sa UPCAD, depende sa choices na kalagay. Yeah, that's true. Okay, next question tayo. 4/5 plus negative 2/3. Wait. Wala lang. Iba yung ayusin ko. I'll make that different. 5/6 plus negative 1/9. Yan. Serious on sword out. Pagpahinga kaming sir, boy, ID ka pero okay. Okay, pag simplify is GCF, pag ipag-add natin LCD or LCM. Okay, correct. That's correct. Alright. So, anong LCD natin, guys? So, LCD natin is, okay. Ang factor si 6 ay 2 and 3, di ba? And yung 9 ay 3 times 3 lang naman yan. So, 3 squared. So, titingnan natin yung highest. Ang highest dito is yung 2, syempre, kasi wala naman to. And yung highest naman dito is ito, squared.
So, 2 times 3 squared ay 18. So, 18. Ngayon, we have 18 divided 6 ay 3. 3 times 5 ay 15. Then, copy yung sign dito. Okay, nakakasunod ba guys? Nakakasunod? Ba't may squared ang isang 3 po? Ba't may squared ang isang 3 po? Anong factor ng 9? Junel Rojas. Ano yung factor ng 9? Ano yung factors niya? Paano mo ipa-prime factorization si 9? Junel? Hello? Anong factor ni 9? 3 times 3 siya, di ba? O 3. Ilang beses may 3 times 3, so 3 squared. Siyempre kung 3 lang yan, hindi 3 lang siya. Siyempre 3 times 3 ang 9 natin, di ba? 3 times 3 is 3 squared. Ako pa talaga tinanong. Yung tulong. So, yun. O, compare. Compare kayo. So, ito, wala naman itong kakompetensya. So, yun na kaagad yun. 2 na kaagad yun. Ito naman, 1 kasi yung exponent nito. Pag walang nakalagay, by default 1 yan. Ito 2 yung exponent, which is why dapat 3 squared yung mas malaki. So, ito yung pipiliin nating factors. So, maliwanag ba yun? Maliwanag na ba? Junel? Sir Dwight, kapatid niyo ba si Dwight Ramos? Alright. Okay, 13 over 18. Tingnan nga natin kung 13 over 18 talaga. 18 divide 9 ay 2. 2 times 1, 2 times negative 1 ay negative 2. So, 15 plus negative 2 is 15 minus 2. Positive times negative ay negative. 15 minus 2 over 18 equals 13 over 18. So, may lowest terms ba? Ay, grabe yun. Ang condiments mo naman. ang convi ang combination mo naman, Sherlyn Isabel Soriano, Sultis. Ang ang confident mo naman. Ang condiments mo. Total, naglalaro-laro naman tayo dito. Ang condiments. Hoy, Sherlyn, tabi tayo sa Upcat, ha. O yun yan, anong binabalak mo? Condense. Yeah. Condense. As if naman na makakopya. Okay, so wala nang ilalawas terms dito, di ba? Okay. Gara pag sa akin, walang reaction. Okay lang yan. High school si Sir Lloyd Proctor natin, kahit mag-google, okay lang. Pag na po ipilit, sir, next na. Hindi! Binabasa ko lang yung mga chat niya dito, ha. Anyways, meron silang tinatawag na butterfly method. So, tatry natin yun dun sa ating mga given. So, yun yung mga given natin na 2/3 plus 1/5. Kaso hindi mas appropriate siya dito sa mga recent examples. Or isip na lang akong bago. Isip na lang akong bago. Yan. 7/10 plus 2/15. Pag nag-butterfly method kayo, you're basically multiply. Ang step niyan is multiply the denominator. Multiply niyo yung denominator. So, 10 times 15, 150.
And then, cross-multiply. So, multiply nyo to dito, multiply nyo to dito. So, you have 7 times 15, and then 2 times 10. So, you have 105 plus 20. So, 7 times 15, 105. 2 times 10, tandaan nyo yung sinabi ko nung minsan, kapag nag-multiply tayo by 10, parang nagdudugtong lang tayo ng 0. So, 2 times 10 is 20. So, 100 over 150. And pag pinag-add natin, 125 over 150. Pero tapos na ba yan dito? Hindi pa siya tapos dito because hindi siya simplified. And yan yung isa sa mga risks ng butterfly method. Kapag malaki masyado yung mga numbers, baka makalimutan natin mag-lowest terms. So, sa LCD, kahit pa paano, maliit-liit yung numbers, maliit-liit yung i-deal with natin. So, tingnan natin kung ano yung factor nila. So, 125 ay 5 times 25, tapos yung 25 ay 5 times 5. Yung 150 ay 10 times 15, tapos 3 times 5, and then 2 times 5. Gawin na lang natin yung X. Meron dalawang 5 dito, meron dalawang 5 dito, so X natin both. Tapos wala na tong ka-pair, so wala na yan. So anong GCF natin? Ang GCF natin is 25. So divide natin to, both numerator and denominator by 25. So 125 divided by 25 ay 5. 150 divided 25 ay 6. So the correct answer is 5 over 6. Is this clear? Rule CBBF. 1. Huwag kalimutan mag-simplify. Alam, kulang yan eh. Actually kulang yan. Ang num ang number 1 talaga dapat ay number 1, bawal maging sobrang ingay, dapat tahimik lang. Number 2, bawal ang social life. Number 3, bawal mag-joke at tumawa ng malakas, lalo na with boys. Number 4, bawal mag-follow ng ibang lalaki sa Instagram. Number 5, dapat sila kang tawagin kamukha ni Erwan. 6, bawal talaga. Di, ay, comment pa sa akin. Yes, galing tayo. Anyways, ayan. So, yun yung butterfly method. Last example na, at baka mamaya kung ano pang, baka maging unhinged na. Last example na, bago tayo mag-lat final forms. So, 6 over 5 plus negative 4 over 3. So, ang LCD, ay hindi, butterfly method nga pala tayo. So, multiply to, 5 times 3 is 15. And then, cross multiplication. 6 times 3, copy yung sign, and then 5 times negative 4. So, you have 18 plus 5 times 4. 6 times 3 muna ay 18. 5 times negative 4 ay negative 20. Divided by 15. And then, this becomes positive times negative, so negative. 18 minus 20 divide 15. Nakakasunod ba? Sir, ikaw pa rin ba next math session natin? Hindi ko lang alam. Ayan. So, 18 minus 20 ay 2 siya. So,
Kaso so laki yung sine ni 20, so negative 2. Negative 2 over 15. So, ayan. Paano tong sleep? Ayun. Putik, di ko alam kung ano to, kung legit ba talagang magaling o sa nananarcastic kayo. Parang laro kasi, laro. Anyway, so, I guess yun lang muna. More examples pa next time. So, I think yun lang I think ito na muna yung ano ko. Kakausapin naman kayo ni Mr. Rolly. Teka lang. Sir, legit ang angas niya magturo. Hoy, ano yan? Thank you, sir. Di kami na brain rot. Ito talaga. Sir, ikaw po ba magtuturo sa science? Depende. Me, Justin. Sir, legit ang angas niya magturo. We. Sabi niya, oh, alam niyo ba, pangit. Hoy, ayaw niyo ba makipag-chikan sa akin? I-end lang ni sir yung recording. Opposite tatak po kayo ni Sir Rolly Cute, ha? Wow, Rolly Cute. Grabe na talaga. Chill magturo at pa-space si Sir. Sir, bigay nga po kayo next time na word problem may fraction. And muna, Sir, kating-kating na bibig ko magsalita. Sir, UPL. Okay, Sir, anong UP branch mo? Siyempre, yung best branch, UP Los Baños. UPLB above, UPLB is on top. Yeah, hindi kami UPLB is better than UPLB Diliman Annex. Eme. UPLB letter din. Ano pong brand ng pencil niya? Di ako naglalapis. Pero hindi ako nag-upcut. Hindi ako kasama sa... Ano reviews mo sa UPLB, sir? So, sir, wait, nakapasa ka palang hayop ka. Me, ako po ba? Mas maganda ba yan kaysa sa UPB? Depende sa degree program mo, actually. Di ka nag-upcut, sir. Oh, pandemic batch ako eh. Sorry ah. Babanatan nyo na ba? Sa ano, grades kasi yon. Grades. In terms of environment, Los Baños maliban na lang pag April. Tatandaan niyo yan. Pinakamagandang UPLB maliban pag April. Kasi maluluto kayo sa init tapos yung mayor hindi nagsususpend. Wait lang. Rolly, inen mo na yung recording. Hello, ito finally. Yung Maling napasok video. ko kanina link. Yeah, wait. Ending.